Hello mga sir, ito meron tayong isang Honda ADV na ito troubleshoot. Yan, kung marinig niyo yung tunog. Yan. Lapitan natin. Kilometer pa lang ito ba? 31,941 pa lang yung kanyang kilometer. Pero yung tunog ng makina, dito medyo maingay kasi yung background natin dahil dun sa electric fan. Irinig niyo na yung tunog na yan. Yung maggarag-gar tapos malagitik. Yan yung gagawin natin. Siyempre bago tayo mag-umpisa ay i-check muna natin yung mga dapat natin i-check. Sample natin, check natin itong si magneto muna. Kailangan natin makita yung gear na yung oil gear na plastic. Yan, bubuksan natin yan. Tapos kapag na-confirm natin yan na walang problema, diretsong paghiwalay na natin dahil maaaring si camshaft or maaaring si rocker arm. Ang problema nito, iniwan na nung may-ari yung motor niya at lapas daw siyang tulog kaya iniwan. At ito, request niya na i-video yung unit niya at yun din naman ang gusto ko, yung maging transparent sa may-ari kung ano yung magiging problema o kung ano yung problema ng motor niya, makikita niya at least kahit wala siya ay makikita niya pa rin kung ano yung gagawin sa unit niya. Okay, sisimulan na natin buksan to. Bata pa, 31 pa lang pero umingay na. Yung mga ganyang ingay nakukuha lagi yan sa langis mga sir, kaya napaka-importanting maalaga tayo sa langis. Huwag na kayo mag-aksaya sa langis dahil kabaliktaran din naman. May mga langis naman na matitibay, medyo may presyo nga lang yun. At least kahit mahal, basta safe naman sa motor ninyong gamitin, same lang din naman kung gagastos kayo ng malaki. Sige, buksan natin ito para makita natin kung ano yung problema. Okay, ito mga sana, buksan na natin yung kanyang magneto. Tapos check natin. Kaya natin to unang-unang ginawa para malaman natin kaagad at masabi ko rin sa may-ari na kung sakaling ito may problema, asahan nyo na pati yung black damay. At ito nung nabuksan ay wala namang problema, kaya safe yung kanyang ibang pisa sa loob. Kasi itong plastic na yan po yung nagtutulak ng langis papunta sa taas. Karamihan na nagiging issue ng ADV, yung plastic parts na yan, yung gear na yan, kasi bomba ng langis. Karamihan yan din na nagiging problema, kaya yun ang inuna natin. Okay, dahil goods naman yan, automatic paghihiwalay natin itong kanyang makina sa kanyang chassis dahil magtatap overall tayo. Sige, paghiwalay mo nga nito. Medyo mahirap nga lang gawin itong ADV na to, maraming kinakalas kaya may kamahalan ang labor. Hindi tulad ng 150 upuan tapos dito lang matatanggal mo na. Ito, magbubukas ka mo, tatanggalin mo to, yan, hanggang dito, yan, tatanggalin mo lahat yan, itong side na to para mo lang mapaghiwalay. Kaya medyo may kamahalan ng labor nito compare mo sa mga click. Ganito yung itsura niya mga sir kapag nagkakalas tayo ng makina sa ADV 160. Ganito po yan kadami yung kinakalas. Alam nyo naman, ADV ito, kung hindi ka sanay or first time mo lang magkalas ng fairings nito ay matakot ka talaga dahil maaaring mabasag yung kanyang mga fairings. Ayan, tanggal na dito. Hindi lang yan tatanggalin dahil yung mga wire na yan dun sa pinakailalim, kaya tudukutin mo pa yan, maaaring masugot pa yung kamay mo. Yan, kapag hindi ka pa sanay, ganun yan ka komplikado sa pagkalas nito. Hindi siya basta-basta. Okay, paghiwalay natin. Eto na mga sir, paghiwalay na natin yung chassis, makina. Ito yung wawalwalay natin ngayon para makita natin yung problema ng makina na to, kung bakit gano'n lang yung tunog niya. Ayan, tanggal na yung tambutso. Kita naman yung cover. Tapos
water pump. Hindi naman siya maitim mga sir, no? Kaso umingay pa rin. At bago natin walwalin tong head, check muna natin dito sa ibabaw. Diyan ko lang makikita din natin yung problema niyan. Wala nang tools dito, naubos na. Yan, no? Yes. Eh, nagpapaingay. Sa piston, no? Yan. Kaya maingay. Tapos siyempre, check na rin natin yung kanyang rocker arm camshaft. Yan. Kaya tinap-overall natin. Kapag may gas-gas na ganyan, ibig sabihin yung langis na ginagamit ni sir, maaaring hindi maganda. Or may limit lang sa kilometer. Ganyan. Yes, overuse kumbaga. Kaya umingay. Tapos check natin yung kanyang camshaft sa rocker arm. Baka nadamay din yun. Bago lang pa. Binahinyagan mo kasi. Gusto nga. Okay, camshaft naman. Okay, goods naman. Tapos, valve guide. Sunod natin. Kapag once na na-clear natin na goods yan, ibig sabihin, black set na yung problema nito. Malayo din yan sa sa connecting rod kasi iba naman yung tunog niya. Gar-gar na hindi mo siya maintindihan. Kaya yun ang una natin chinek, yun dun sa may side ng magneto, para at least ma-explain ko ng maayos. Kaso goods naman yun nandoon. Kaya tinap-overall natin ng diretsyo, tinanggal natin yung head saka block dahil ito yung punteriya natin, yung block. At ayun nga, tama. Pero sa tunog niya naman ay hindi ko rin siya nakikitang may problema yan. Kumbaga dino-double check lang natin para isang check ang lahat. Yan, pansin nyo, tumutunog naman. Kaya goods yan. Ibig sabihin, black set lang yung gagawin natin dito. Okay, order tayo ng pisa nito. At least nakita na natin yung problema. Okay, ito mga sila.
Nilinisan na natin. Pati valve seal kasi dyan, magpapalit tayo. Tapos i-refacing natin yung block. Papalitan na natin yan. Pagdating ng pisa, yan, pakita ko sa inyo yung bagong pisa nito. Yan, tapos na tayo maglinis. Yan, linisan na. Yung karton na yan, yun yung black seat niya mga sir. Lahat ng pisang kailangan natin dyan sa may part ng block ay andyan na hanggang doon sa valve seal mga sir. Yan, isasalpak na natin yung yung piston tapos block. Galiin yung linisan ditong mabuti mga sir to. Para hindi pagsimulan ng yan, flake linkage. Yan, ito yung kailangan natin. Tapos mga gasket, ayan dyan na, valve seal, piston pin, andyan na rin. Tapos piston ring, yan na yung mga kailangan natin. Dowel pin, huwag nyo rin kakalimutan. Yan, magkatapat yung dalawang dowel pin. Okay, yung gasket. Piston pin, tapos yung piston nya. Ito yung piston. Lahat ng ginamit natin mga sir, lahat ay original. Hindi tayo gumamit ng aftermarket mga sir na pisa. Dahil mapapahamak tayo ron. Piston ring, ayan na. Okay, sumburin muna natin. Okay, ayan yung kanyang piston mga sir. Okay, nakabit na natin yung bagong block. Ayan na yung bagong block niya mga sir. Yung luma niya, ayun. Yung luma niya. Ito na yung bago. Yan, naulit ko mga sir. Lahat ng ginamit nating pisa, lahat yan original. Hindi tayo gumamit ng aftermarket. Yan, dowel pin, huwag rin kalimutan. Palihis naman siya pag ganyan. Kung sa ilalim, pag ganyan. Sa taas, pag ganyan. Okay, cylinder head gasket naman yung gitna. Kapag magtatap overhaul kayo, laging dapat bago. Huwag nyo nang ibabalik yung luma or luma tapos lalagyan nyo ng sealant. Huwag nyo nang lalagyan kasi sayang. Mag-overheat lang din after ng 3 months. Kaya mas maganda, bago na lang. Kapag bago din yung ginamit ninyo, huwag nyo na rin lalagyan ng sealant kasi bago naman yan. Hindi naman yan magli-leak. Basta malinis yung black saka yung gasket, yung parang re-replacing ninyo. Okay, nalagay na. Tapos valve seal naman yung ilalagay. Na-regrinding compound din yan, nalinisan din yung butas niyan, tinanggalan din ng carbon. Kaya sureball, parang bagong bago ulit yan kung manakbo. Huwag nyo rin gagamitin yung valve seal ng ng pang-click mga sir kasi iba po yung valve seal ng 4 valve sa 2 valve. Nagkaiba po sila. Sa 4 valve kasi maliit yung valve seal nila. Kulay naman ng kwan nito brown, yung original brown. At apat na valve seal. Merong nabibili din sa online kasama yung black, pero dalawang valve seal lang yung kasama. Kaya yun, talagang aftermarket yun. Kasi may nabibili na parang luwang saan galing yan. Na-encounter na rin namin yan. Ito yung valve seal nya. Yan, kulay brown mga sir. Apat yan. Saka yung code number ito. Kasi magkamali kayo mga sir. Ito yung code number nya.
Yan. Original po yan. Kaya yung code number niyan. Pero yung ano, mayroon ding green din yan mga sir. Kaya mga sinauna. Pero ngayon, mga lumalabas na ngayon na kulay ng valve seal, ano na siya, brown na. Okay, after natin malagay yung valve seal mga sir, lalagyan na natin yung valvula niya. Tsaka valve spring para may salpakan natin dito. Okay, shortcut na natin. Yung nabuo na, yung sasalpak na lang natin dyan. Yan na, yung valve seal. Nire-grinding compound natin yan. Kapag kaganyan, gamitin nyo lang. Pag bumili kasi kayo ng regrinding compound, dalawang klase yun. Isang magaspang, tapos isang pino. Yung pino lang yung gamitin ninyo. Para sakto-sakto. Okay, salpak na natin yung head dahil tapos na ang nailagay yung apat na valve seal, rocker arm, camshaft, valvula hanggang sa valve spring. Ay ito, nakakabit na. Para pagka naikabit na yan, matapos ma-assemble yung engine, pwede na natin may balik sa kanyang chassis at pwede na natin itong paandarin. Okay, nilagay na yung head. Tornilyo naman. Ito mga sir, huwag niyong babalik na rin to ha. Yung pang ganon. Dapat sundan niya to. In. Tapos exhaust naman. Pagka nabaliktad nyo kasi yan at hindi nyo napansin, pinalik nyo yung cover, babali yung tornilyo or yung cover, masisira. Tapos napaka-importante yung TDC mga sir ha. Timing nyo dito, tapos timing sa may magneto. Wag na wag nyo kakalimutan kasi hindi magi-start yan kapag hindi naka TDC. Kapag kuwan naman, maaaring masira yung valvula dahil babaloktod, magkakasalubong yung piston to valvula kapag hindi naka TDC. Kaya napaka-importante yung i-TDC nyo muna. Okay, ito coins gagamitin natin para pare-pares yung higpit. Tapos syempre, sasukatan nyo pa rin ng valve clearance yan mga sila. Same lang din sa click yung kanyang sukat ng valve clearance. Tapos water pump, radiator, okay. At may babalik na natin yan sa chassis nya. Okay, yan na yung kulang. Okay, ito mga sila. Nabuo na yung makina. Ready to pagsamahin na yung chassis sa yung makina. Sasamain. Okay, pati langis, palit tayo ng langis. Ayan, maglalagay tayo ng kulan. Tapos ready to pagsamahin na to. Ito mga sara. Tinanggalan natin siya ng langis. Dapat naugot na yan. Mukhang kala mo parang nilagyan ng asin. Ayan o. Parang asin yata ito eh. Ayan o. Yan kasi yung motor mo o. Kaya siguro nasira yung motor mo. Uy. Dami. Ha? Naku, hindi pwede ito. Ito siya o. Motor mo. Daming ano o. Hindi natin nakita kanina yan. Dapat nag-drain pa pala muna tayo. Ito yung motor mo oh. Yan dami oh. Kung nilagyan ng ano to, parang nilagyan nata. May nainggit yata sa'yo sir. Ano yun? I-overhaul mo yan. Tapos na sana dapat to mga sir. Kaso kailangan pa rin natin uli siyang i-overhaul dahil makikita nyo
daming ano. Ayan oh. Parang kinainggitan ka ata sir. Oh. Parang nilagyan niya ata ng ano to, asukal o asin. Sige, hindi pwede to. Okay, overhaul natin to mga sir. Hindi pwede to. Tapos na sana to. Palit tayo ng block. Dahil umaingay nga yung makina nito. Tapos, ayun nga, hindi din namin napansin din na ano, na may ganyan. Dapat sana tinanggalan mo na ng langis pala to kanina. At least, doon wala, di ba? Tinanggal natin dipstick pero wala. Parang asin to. Kaya obligado. Kailangan natin kalasin ulit ito. Yung overall natin to. Kailangan linisang mabuti to. Loob nito. Kasi ang ginawa lang natin ay palit block. Hindi pwede ito. Yan. Ako na nagagarantiya mga sir na kailangan natin i-overall to. Dahil hindi uubra to. After nang may balik yan dyan sa kanyang chassis, iingay pa rin yan. Siguro mga isang buwan ganyan kung hindi malinisan yan. 2 months to 3 months masisira yung bagong block. At siyempre concern tayo, ayaw ko naman na masiraan ulit si sir dahil ang mahal ng pisa ng EDB. Kaya ito kailangan natin i-overhaul kasi kung di natin gagawin yan kami naman ang kawawa, mababak job to. Siyempre kami yung magiging huling touch ng makina niya, baka sa amin pa ibintang. Kaya i-overhaul to. Sige, i-overhaul muna natin. Shortcutin na lang natin mamaya yung video natin para makita nyo. Kasi na-video ko naman na yung pagbalik nito saka yung pagkalas. Yung kuwan na lang naman yung mamaya pagka nakalas natin yung crankcase nito. At least hindi pa naman natin nalagyan na langis yan. Hindi obra yan. Kita ang dami pa yan. No? Mamaya pag nabuksan yan, makikita pa rin natin yan. So, nakalas na natin yung kanyang mga pairings. Mga pisa. Ayan na. Okay, bagong block. At ito, tanggal na rin yung mga crankcase bolt. May isa dyan na loose thread. At papalitan na lang natin. Ito. Napakalaga makita natin yung laman loob nito. Siguro yung kung hindi asin yon kasi parang asin o kung hindi asukal, malamang yung nilalagay na additives sa loob ng makina or yung langis yung hindi maganda o baka yun ang kung bakit nangyaring ganon. Matigas. Okay, tingnan natin. Mas masama lang yung loob ko. Ito oh. Ayan oh. Mas marami rito. Kaya wala naman tayong ibang pisang papalitan dyan. Hindi naman tayo magpapalit ng bearing kasi hindi ko naman din narinigan yung bearing na yan. Ang naging concern lang din naman natin dito, alang-alang din sa may-ari ng motor, ay syempre yung itatagal nung unit niya. Yan oh. Yan lang yung naging purpose natin, lilinisan para matanggal yan kasi bago yung block na nilagay natin. Ayaw ko naman din na dahil lang dun sa mga natira na yan ay masira uli. Kaya konti lang din naman yung trabahong gagawin. Mas maganda, linisan na lang natin para at least yung unit or yung ginawa natin ay tumagal. Kaya ko naman din na tapos gawin wala na tayong pakialam. Siyempre kaya nga nagbibigay tayo ng warranty para at least masasabi natin na yung ginawa natin sa unit na to ay tatagal. Kaya ngayon ito ililinisan muna natin. Yung doon din naman natin ililinisan yan kasi nalinisan naman na. Kumbaga itong crankcase lang ang lilinisan natin. Sige, linis muna tayo. Pakita ko na naman sa inyo na malinis na. Okay, itong mga sarahan nalinisan na natin. Ayan o, nakikita nyo. Okay, wala na. Tapos yun na lang para may salpakan natin dito. Para matapos na rin to. Pero hindi ko na rin ipapakita sa inyo mga sara kung paano natin siya buuhin para hindi na masyadong humaba yung video natin. Yan, pinakita ko lang din na ito nalinisan natin.
para makita ni sir na talagang tinanggal natin yung laman loob nung parang kalam mo ano, para safe. Kasi kahit sa akin ay hindi rin ako pwedeng pumayag ng ganon, baka mamaya magkaroon pa ng problema, magkaroon ng back job. Siyempre sasama yun sa ano sa langis sa pag-angat, baka masira lalo yung nilagay nating bagong block, ay sayang. So bibigyan ko ng warranty, tapos hindi natin na double check na mabuti yung mga ganon, ay mag-aabuno kami ng wala sa oras. Yan, kabit na yung crankcase, tapos yung block set na naman. Yan, kabit na yung block. So naman natin yung head. Okay, nakakabit na yung head. Ngayon yung tornilyo na lang, saka yung stud. Tapos babalik na natin uli. Tatay na natin. Okay, tornilyo mo natin lahat. Bali pinapas forward ko na lang para mabilis. Okay, buo na yung makina. Ang gilid na lang, tapos ayan, nilalagyan natin lang is caster muna ako ng ginamit natin. Sa first 500 km kailangan natin mag-change yung oli dyan, or mag-change yung ni sir. Tapos mamaya pwede natin isalpak to at mapandar na. Let's bolt in na. Okay, pagsasamahin na natin to para makuha din nila ngayong araw, kasi kailangan daw tong motor nito bukas pasok sa trabaho. Yan, ganyan kahirap yung ano, kung mag-isa ka lang medyo maalanganin ka talaga na gawin mag-isa. Baba. Sige, shortcut na natin yung nakakabit na lahat. Okay, bali na ibalik na natin lahat ng mga sensor, bukod lang dun sa kanyang airbox ay maaari na natin itong paandrin mga sir, para matesting natin kung aandar na ba ito. Wala pang kulan? Sige, lagyan mo ng kulan. Yan, tapos paandrin natin. Yes, please. Kung tahimik na ba yung makina niya. At syempre tahimik yan. Pero naman tayong ibang nakikita na problema doon sa sigunyal. Sige, maglagay mo tayo ng kulan. Siya na yung ano, may palitan mo lang. Pagka alam nyo na, pag binukas nyo yung radiator cap, check nyo yung o-ring kapag natapyasan siya or may parang hiwa, palitan nyo na lang kaysa naman na mag-overheat, kasi aapaw kasi yung mga sir. Ayan tahimik na yung makina niya mga sir. Yung narinig nyo parang may hangin dahil gawa kasi ng ano, wala pang airbox, pero malayo na yung tunog niya kanina nung hindi pa na overhaul o nabubuksan o napapalitan ng pisa. Yan, tahimik na. Yan, tapos ibabalik na natin yung airbox nya at paiinitin natin uli para sa observation ng leak. Sige, balik muna natin. Ito na mga sir habang binabalik natin yung kanyang mga fairings ay tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pag-andar, para kahit paano na nagkakabit tayo ng fairings ay makita natin kung mayroon siyang linkage or wala, para bago man makuha ng may-ari ay syempre kukunin niyang walang problema. At ayan nga, kaya na pa yung maandar at mainit naman na yung makina. Ayan, masasabi kong goods to. At syempre
magbibigay tayo ng warranty dyan mga sir. Magbibigay tayo ng 2 months warranty. At syempre, kailangan hindi matuyo ng langis. Kasi kung matutuyo ng langis yan, kahit saan ka magpunta, or kahit saan sinong gumawa pa niyan, kahit nasa kasa, dahil galing din naman ako dyan, pag natuyo ng langis, syempre, hindi yan kasama sa warranty. Kaya yan lang yung lagi ko siya sabi na dapat huwag pabayaan sa langis. Okay, painitin hanggang sa matapos kasi dadiagnose pa naman natin yan. Okay, tapos na tayo nag-diagnose at kaya na pa rin ito umaandar at goods na siya. Kaya yung tulog ng makina sa ADB, sa vibration niya ay normal lang yan. Okay, tapos na yung motor mo sir at pwede mo na itong ma-claim. Wala pang 10,000 inabot nito mga sir. Ayan, wala pang 10,000. Okay, all goods na. Ayusin mo na lang yung box niya. 2 months warranty tayo dito mga sir. Basta wag lang matuyo ng langis kasi yan ang number 1. Wala na yung kakaibang sounds, natanggal na. Okay, dito ko na puputulin yung ating video dahil tapos na. Kaya sakaling kayo magpapa engine overhaul, pinaka-importante maaga para at least maaga matapos. Hindi kasi dapat kanina pa ito tapos top overhaul lang sana yung gagawin natin. Kaso nauwi sa overhaul, gawa kasi doon sa parang may mga parang kala mo asin or asukal ba yun. Kaya siyempre nabahala tayo at ayaw ko naman din na magkaroon tayo ng back job dahil lang doon na kinalas mo na hindi mo pa nilubos-lubos, kaya yun, tatagalan tayo. Okay na, goods na to.